Hi everyone! For today's vlog, samahan niyo ako magluto ng ulam namin for lunch. For caldereta pala yung lulutuin ko for today. Ito yung own way ko ng pagluluto. Dito sa isang bowl, ilalagay ko lang yung mga hinugasan kong karne ng baboy. Hinugasan ko nga lang yan ng mabuti at mas maigi kung ipapat dry nyo siya. Konti nga lang tong lulutuin ko kasi wala pa to sa 1 kilo pero malapit naman na siya mag 1 kilo. Lalagyan naman natin siya ngayon ng pineapple juice, yung nasa lata. Hindi ko yan uubusin lahat, nagtira ako ng konti. Pero kung 1 kilo yung lulutuin nyo, baka pwede nyo ubusin yan lahat. Mag-a-add din ako ng 3 tablespoon ng soy sauce. Konting toyo lang, pampakulay lang kasi hindi naman adobo yung lulutuin natin. Pero depende pa din yun sa inyo kasi kayo naman ang magluluto. Pero sundan nyo na lang to para maging masarap din yung kalalabasan ng lulutuin ninyo. Maglalagay din ako dito ng ground black pepper. Dinamihan ko yan kasi mahilig ako sa maraming paminta. Haluin lang natin to ng maayos hanggang mag-incorporate lahat ng ingredients na nilagay natin at para mababad yung lahat ng karne. Imamarinate na lang natin to ng 1 hour pero mas maganda talaga kung mas matagal. Habang nakababad naman yon, i-ready naman natin yung sangkap na kailangan pa natin. Binalatan ko lang pala dyan yung mga patatas at dalawa lang yung gagamitin ko kasi medyo mahal. Gagayatin ko nga lang yan sa kaldereta na pangluto. Hindi ko masyadong nilakihan kasi para mabilis siya lumambot. Gusto nyo dagdagan yung mga patatas, kayo na lang ang bahala. Masarap din kasi tong patatas kahit ano pangluto. Personally, favorite ko talaga yung patatas lalo na kapag piniprito. Masarap din to kahit ihalo lang sa mga ulam kagaya ng corned beef or kahit anong luto. Pwede din to sa mga adobo kahit hindi naman talaga required maglagay. Meron din pala ako ditong isang carrots. Binalatan ko lang din pala yan gamit ang peeler at saka naman ginayat ko para ihalo sa kaldereta. Ginayat ko nga lang yan same dun sa patatas. Isang carrots lang kasi hindi naman nila yan kakainin. Meron din pala ako ditong bell pepper. Pwede kayo gumamit ng green bell pepper or red bell pepper. Pero ako isa lang kasi may red naman yan at may green. Nalisan ko lang yan ng buto tsaka ginayat ko din same dun sa mga patatas. Pampadagdag din kasi to sa sarap at sa aroma. Ngayon, i-ready naman natin to mga sibuyas at bawang na ihahalo natin sa paggisa. Binalatan ko nga lang yan mga sibuyas pagtapos naman ay ginayat ko na. Hindi ko na ngayon pinino kasi nagmamadali na talaga ako ng mga oras na yun kasi lunchtime na. Pero okay lang naman kasi nagiging translucent lang naman yan kapag ginigisa. Tsaka hindi kailangan pinuhin kasi hindi naman sisig yung lulutuin natin. Kailangan din natin ng bawang kaya ayan i-transition na lang. And ito na pala lahat ng gagamitin natin. Dito naman sa isang pan kapag mainit na maglagay lang tayo ng mantika pagtapos ay i-sear na muna ito mga potato at carrots. Ginagawa nga tong proseso na to para kapag mamaya inalagay na sa kaldereta hindi siya madudurog kaagad. Lalo na tong mga patatas ang lambot pa naman. Saglit nga lang yan at hindi naman kailangan lutuin, kailangan lang mag-brown at maya maya pa nga luto na inilagay ko naman tong mga pork. Isisir ko nga lang din yung mga pork na yan para medyo mag-brown. And hindi naman kailangan na tustang-tusta talaga or lutong-luto kasi lulutuin pa naman natin yan. Maglalabas nga talaga yan ng sarili niyang mantika kaya medyo alisin nyo na din. Kapag nga okay na, igisa na natin to sa sibuyas at saka sa bawang pinagsabay ko na. Kapag nagisa na nga, maglalagay naman ako dito ng 1.5 tablespoon ng tomato paste. Depende na lang talaga yan sa inyo, tansya-tansyahin nyo na lang. Pero wag nyo naman pakasobrahan kasi baka umasim na yan. Haluin nyo nga lang yan ng maayos pagtapos ay ilagay nyo naman yung pinagmarinada ng mga pork. Mag-a-add din tayo dito ng 2 cups of water. Mag-a-add nga tayo dito ng tubig para palambutin itong mga pork. Timplahan nyo na din kung ano gusto nyong ilagay na mga pampalasa. Takpan nyo lang yan at pakuluan at maya-maya pa ka naglagay naman ako ng 1 tablespoon sugar para mag-balance yung lasa. Naglagay nga din ako dito ng maliit na liver spread para pampasarap. Nung naglagay pala ako ng mga ganyan, malambot na yung pork. Kaya inilagay ko na din yung mga cheese. Pwede kayo gumamit ng grater paglagay sa cheese pero ako in-slice ko na lang. Mas masarap kasi yon, medyo may buo-buo pa. Maya-maya pa nga dyan, inilagay ko na din ng bell pepper at itong mga potato at carrots natin. Haluin nga lang yan natin ng maayos at lutuin din tong mga patatas at carrots hanggang lumambot. Pero sa puntong yan, malambot natin yung mga karne pero papalambutin pa natin kasi mas masarap yung ganun. Haluin nga lang natin yan ng maayos, takpan at pakuluan hanggang maluto at maging malapot yung sauce. First time ko pala magluluto ng kaldereta guys pero napakasarap. Kapag tiningnan mo nga, halos magkakapareho lang sila ng itsura ng menudo pero yung palatandaan ko sa menudo merong hotdog. Pareho kasi sila ng kulay. Pero para sa akin, mas masarap yung kaldereta. Doon pala guys sa nilagay nating liver spread, pwede kayo maglagay ng totoong atay, durugin nyo na lang. Mas masarap pa yun. Pero para less hassle nga, liver spread na lang yung nilagay ko at masarap din naman yun. Masarap nga din yun ipalaman sa tinapay. Niluto ko nga lang yan sa low fire ng matagal kaya malambot talaga yung pork. Try nyo na nga rin to guys kasi masarap talaga to. Basta sundin nyo lang yung guide na ginawa natin. Sa pa, madali lang din siyang lutuin kaya kung wala pa kayo naiisip na ulam, lutuin nyo na din to. Pwede nyo din to ihanda kapag may handaan sa inyo or may celebration kasi hindi kayo mapapahiya. Maya-maya pa nga luto na, malambot na yung karne at mga gulay na nilagay natin kaya kumain na din kami. Hanggang dito na lang. Sana nag-enjoy kayo. Kung nakaabot ka dito sa last part, thank you so much for watching. See you on my next mini vlog.